sa isang amang nawalay sa kanyang pamilya, paano nga ba mapupunan ang mga taong nakalipas? Paano siya babawi sa kanyang mga pinakamamahal na anak? Naghihintay ng kanilang order ang magkapatid na Princess at Jornash nung dumating ang waiter na magsiserve sa kanila na nakatakip ang mukha. Nagpabalik-balik pa nga ito. Kain lang ng kain. Hanggang tinanggal na ng waiter ang nakatakip sa kanyang panyo. Wala na po. Ang magkapatid naging emosyonal dahil ang waiter walang iba kundi ang kanilang tatay na OFW, si Mario, na 2 taon na nilang hindi nakakapiling. Sobrang saya. Hindi ko po in-expect kaya parang nung habang po nakataklob ako ng kamay, iniisip ko pa rin po kung totoo ba yung nakita ko. Sobrang saya po. Dahil po matagal na pong hindi ko po siya nakakasama. Kwento ni Tatay Mario, sa totoo lang daw, mga anak niya ang mahilig gumawa ng sorpresa. Mother's Day meron, Valentine's Day, tapos mga birthdays, Christmas, New Year, laging nagsosurprise yung mga yan. Nakakatawa, bilang isang ama, parang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Kaya nung umuwi siya nito lang Abril, naisipan niyang siya naman ang sosorpresa sa kanila. Kinausap ko po yung mga staff doon, pwede po bang gamitin ko itong venue nyo kasi gusto ko pong isurprise yung 2 bata. Ako yung magsiserve, isiserve ko po yung pagkain nila, pero magtataklob ako ng mukha ko para hindi nila masyado halata. Pero habang sineserve ko yun, naiiyak ako. No. Hindi ko mapigil yung luha ko nung time na yun. Kasi gusto ko na silang yakap. Lagi ko pong ginagawa sa kanila yan. Kakain, ako magluluto, pag-aasikaso sa kanila, pag-aatid sa school. Sakaling nandito ako sa Pinas, ginagawa ko yan kasi pag umalis ako, hindi ko na huli magagawa sa kanila yan eh. Bibilang uli ng taon bago kong magawa uli yun. Lahat ng hirap sa pagiging OFW, tinitiis ni Tatay Mario para hindi raw danasin ng kanyang mga anak ang mga hirap na kanyang pinagdaanan. Nariyang nag-watch your car boy sa lansangan, nagbenta pa ng dyaryo. Tinaray ko po yan kasi sa hirap ng buhay, minsan nagugutom po ako eh. May mga kasama po ako, mga barkada ko po sa Green Hills. Doon kami nangangalakal ng makakain namin. Kaya nung nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya, sinunggaban niya agad ang oportunidad na maging OFW. Gusto ko rin naman po makita sa kanila na ito yung mga anak ko nakakapagsuot ng mga magagandang damit, makapag-aral sa school na pribado. Pangarap ko din po kasi yun. Taong 2007, bumiyahe siya pa Middle East kung saan nagtrabaho siya bilang electrician. Kada 2 taon lang daw siya nakakauwi sa Pilipinas. Yung bunso ko, hindi ako naka-attend ng graduation niya. Sayang, sana na andun ako. Ako sana yung mag-aabot sa kanya ng certificate, mayayakap ko siya, makikis ko siya. Nakita ko nung graduate siya, wala si Papa, hinahanap niya po. Sabi ko, sarili ko, baka pag graduate ako, maging ganito din ako, parang may kulang. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga sakripisyo, pakiramdam ni Tatay Mario, malaki pa rin ang pagkukulang niya bilang ama. Iba yung oras doon, dito, uuwi ako gabi na. Pag nagbibideo call kami, tulog na yung mga bata. Hindi ko na sila halos nakakausap. Namimiss nila yung papa nila, sinasabi nila sa akin,
Mama, sana nandito yung papa. Lalo, parang ang hirap sa akin kasi siyempre, hindi ko rin magampanan bilang isang ina, yung maging ama, ina, kasi may trabaho din ako. Hindi ako naandun para sa akin. Naandun ako para sa pamilya ko. Naandun ako para sa mga anak ko, para mabuhay sila ng maayos, kakain 3 beses sa isang araw. Pero ang pag-uwi ni Tatay Mario nitong Abril, hindi pala bakasyon. Nawalan siya ng trabaho. Maraming pangyayari na karoon na ng welga, yung mga tao nagkakagulo na, biglaan kaming terminate na walang dahilan. Kaya sa ngayon, ang kanyang misis na si Shelan muna ang nagtatrabaho. Lahat gagawin ko para sa inyo, lahat titiisin ko. Dasal na lang ako, sabi ko, Lord, sana makayanan ko ito para lang sa mga anak ko. Pero kung mabibigyan daw siyang muli ng pagkakataon na mangibang bayan, nakahanda siya. Willing po ako. Gagawin ko po ang lahat para sa kanila. Kakayanin, tsatsagain. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong gawin to lahat para sa kanila. Tiis-tiis na lang din kasi para sa amin rin po yun. Kasi kung wala rin pong mangyayari sa buhay namin. Para din naman po sa amin po yung pagtatrabaho din niya po. Samantala, para sulitin ang panahong kumpleto ang kanilang pamilya, sa araw na ito, ipinasyal namin si Tatay Mario at ang kanyang mga anak. Papa, merong binigay sa yung konting mensahe ang ating mga anak. My father is the compass of our life dahil binibigyan niya ng direksyon ng buhay namin. Salamat sa lahat ng sakripisyo na nagawa mo sa amin. Kahit umaalis ka, alam naman namin na para rin sa amin yun. Salamat po sa iyo, Papa. I love you po. Alam ko naman na mahirap ang lumayo, pero kinakaya mo para sa amin. Thank you very much. At hindi kami mawawala sa piling mo at hindi kami magbabago. Mahal na mahal ka namin. Tila mga nakaw na sandali ang bawat pag-uwi ng ating mga OFW sa kanilang mga pamilya. Sinusulit ang bawat oras na kapiling nila ang isa't isa. Mga pagkakataong hindi matutumbasan kahit na anong halaga. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.